lang tayo sa Cafe Crisologo. O Cafe, Calle Crisologo. Pwede magtanong, 200. magkano ang ride niyan? 200 lang sir, paikot po tayo. Ikot. Okay. Kano matagal yun? 20 minutes din ha? Haba-haba. Ito na sila oh, tapos na silang mamasyal. Yes. Ano ito, 200 isang tao, pero pagka... Per kalesa na yan. Okay. So per kalesa naman pala eh. So ilan sila? 2, 4, 5. So sa bawat kalesa 200. Hey, souvenirs. Oh, 200. Souvenir, sir. Chili. Kita mo dyan. I'm searching for, I think I found my way home. I know that it might sound more than crazy, but I believe I knew I loved you before I'm ready to. I think I dreamed you Sir, tayo. Pwede. Video.
Maria. Nga. Puto, kikita kami yan. Sumaba pa lang. Okay, palaspas. Wala. Okay, alam ko na to. Chopsticks. Nabatikkan. Magkano yung ganito nyo? 200. Okay, ha? Okay, so balik tayo mamaya. Kala ko nakatapak na 1,000 yung kabayo eh. Ayaw umalis. Okay, apa ha? Uy, nag-hello siya. Uy, nag-hello siya. Hello, horsey. Boss Toyo. Nako, May boss toyo. baka may toyo pa ha. Okay ka lang? Dahil ng paggawa nila ng packaging. Sabi lang sa ano? Sa logo. Sa Okay, marami rito mga kakanin. Chiria and coffee. Yan, meron din mga chicken. Okay. Alamin natin kung ano yung meron dito. Kasi basta ito coffee shop. Siguro dito dinedepict niya yung pagka-antique ng bahay. Sa tagapagtatag ng kilusang paggawa sa Pilipinas, pinanganak sa Wigan, Ilocos Sur, ang ika-6 ng Hulyo 1864, dinakip sa hinalang pagiging sangkot sa paghimaksikang Pilipino 1896, ay pinatapon sa Espanya Enero 1897 at nagtatag ng Union Obrera Demokratika de Pilipinas, ang unang kilusang paggawa sa Pilipinas. Febrero 2, 1902, pinahayag ang pagtatag ng Iglesia Pilipina Independiente. Okay, so it's religious. I was looking for a prominent name. Apparently, wala. So kasi it's the group Iglesia Filipiniana. Alright.
Sige. Walang pera eh. Short tayo ang budget. Sige. Wawa naman yung mga yan. Kailangan desperate para makabenta. Anyway, ayan, sisayin natin si Doña Leona Florentina. Hello, madam. So, Leona Florentina was born on April 19, 1848 and was famous Ilocana poet, satirist, and playwright during the Spanish period. Though, through her exemplary work, she was able to gain international recognition. She was the daughter of Marcelino Isabel Florentino. Her works were translated in different languages, but the original copies were destroyed during the Philippine Revolution. Don Isabel de los Reyes, the father of the Philippine Labor Movement, is her son. She died on October 4, 1884, leaving a legacy to the Filipino people as the most outstanding women during the Spanish era. Okay. 1848 to 1884, so 20 years old lang siya. At 24 years old, wow, bata pa, namatay. Alright. Well, anyway, baka kasama siya sa revolution. This pala si Leona Florentina. She was at, but anyway, at the young age of 24, kumano yung tawag siya. So ito yung plaza. I wonder kung pangalan yung plaza na to. Meron silang VNCB concert at the park. Ayan o. The guys are still practicing. Hindi pa yung nag-go. Hindi pa nag-go. Shot running my non-stop burn. Girl talk, whiskey in the teapot, essence. Burning like a tiny bright heavenly body. Music you will find me. Pagpalatingan ako yung gimbal. Mahawak na ganyan. Dapat hindi nila kinakainan itong itong monument. Paano yan? Pag na-videoan sila, extra sila dyan. Dr. P.J. Burgos. Hindi natin mababasa yan. It's in Spanish. Alright. Ito po yung kanyang mga apo. Si Padre Jose Apolinario Burgos ay ipinanganak sa Vigan, Ilocos Sur noong Pebrero 9 ng taong 1837. Siya naging aktibo kasapi ng kilusan na pinamumunuan ni Padre Pedro Pelay. Pinaglaban nila ang karapatan ng mga Pilipino pari at sila ay nagtagumpay. Nang namatay si Padre Pelayes, ang kilusang ito ay pinamunuan ni Padre Burgos kasama sa mga at sila ay nagtagumpay. Nang namatay si Padre Pelayes, ang kilusang ito ay pinamunuan ni Padre Burgos kasama sa mga sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora. Noong 17 of February 1872, sila ay ginarote sa Fort Santiago sa gitna ng bagong bayan na ngayon ay Luneta. Si Burgos sa edad na 35 ay ang pinakabata at huling namatay. Ang tatlo ay nagsilbing mahalagang aral kay Jose Rizal kung saan pinangalanan niyang Gombursa at naging inspirasyon niya na gawin ang kanyang pangalawang nobela. Ito si Padre Burgos. Okay, so monument sa kabila, wala nang image siya, but we have it here. Ayun yung kanyang monument doon. And he was martyred just like Jose Rizal in the same place at the Luneta Park, then called Bagong Bayan. And the church under repair, under renovation yung yung church. And wow, bilib ako sa scaffolding na to. Ang tibay niya, safe to safe, hindi gagalaw yung mga and wow, yung bell steeple niya yung pinakasama sa kanya.
amazing. Something different. And this is Plaza Salcedo, and it's more like the home monument of Dr. Jose Rizal, so he's been honored here. Alright. Strange, tinawag na Plaza Salcedo, but then asan si Salcedo rito? Okay. It's just amazing that our national hero is 33 years young when he died. It's truly heartbreaking. Ang dami sana niya nagawa for our country. Yeah. Si Reynang Hopbuan at 6:30 in the evening. Paliwanag na. Ayan. Close up pa natin. There you go. Kasi pag naka-close up, balikot eh. Plaza called Plaza Salcedo. We have Jose Rizal from the other side, on the other side, and this side is former President Elpidio Quirino. So nasa na si Gat Salcedo. Sadly, this park or plaza named after Gat Salcedo, pero defaced. Grabe ano ba yan? Vandalized. Hindi na nga natin nakita yung monumento niya. Binandalize pa yung mga tungkol sa kanya. Wala tayong maintindihan. So tinanong ako nung girl staff, natanong niya ako nag-iisa. Natanong ko bakit? Sabi sa akin, kasi hiramin ko yung sili ganun ba? Wala ako, may ka-table na ako yung pala, false hopes. False hope pala.